Dexter POV. Isang buwan na simula nang ikasal kami ni Ellen. Napagdesisyonan namin na magpakasal ulit, pagkatapos niyang manganak. Naibigay ko na kay Tony ang last will ng grandparents ni Ellen, pero hindi ko na pinaalam ito sa kanya. Sweetie, marami ka bang trabaho sa ospital? Tanong ni Ellen, habang nag-iinat. Kakagising lang kasi namin. Wala naman sweetie, bakit? Tanong ko habang nakahiga pa kami sa kama. Gusto kong mamasyal, sabi ni Ellen. Okay sige, hindi muna ako papasok. Pero sa isang kondisyon, nakakangiting sabi ko. Ano ba yan, bakit may kondisyon pa? Ano ba yung kondisyon mo? Tanong ni Ellen. Paisa muna, nakakalokong sabi ko. Ikaw talaga, ang laswa mo, sabi niya. Sige na sweetie, sabi ko. Sige na nga, ikaw ang landi mo talaga. Anong oras mo na nga ako pinatulog natatawang sabi ng asawa ko. Gusto mo naman, gustong gusto mo nga. Hahaha, natatawang sabi ko habang hinahampas ako ni Ellen. Hinela ko pahiga si Ellen at saka yamakap sa kanya. Mahal na mahal kita sweetie, lagi mo sanang tatandaan yan, sabi ko. Hindi ko mapigil ang halikan ng mapula niyang labi. Palalim ng palalim ang paghalik ko sa kanya. Akin ka lang Ellen, sabi ko habang bumababa ang aking mga labi sa leeg niya. Seong sayo lang ako Dexter, bulong ni Ellen habang hinahalik-halikan ko siya. Tanghali na kami bumangon ni Ellen. Mabuti na lang at hindi na kami kinatok ni Mama. Magbihis ka na sweetie, sabi ko. Ha bakit? Tanong niya. Hindi ba humiling ka na mamasyal tayo? Magbihis ka na at sa labas na tayo kakain, sabi ko. Oo nga pala. Sige magbibihis na ako, hintayin mo na lang ako sa baba, sabi niya. Bumaba ako at lumabas para ihanda ang sasakyan. Saan ka pupunta Dexter? Hindi ka na ba kakain ng tanghalian? Tanong ni Mama. Ipapasyal ko lang po si Ellen. Gusto niya daw po kasi mamasyal. Sa labas na lang po kami kakain, sagot ko. O siya sige, papasok na ako. Tapos na ako magdilig ng mga halaman ko, sabi ni Mama. Hinintay ko si Ellen na makalabas. Pumasok ako ng kotse, at doon ko siya hinintay. Hindi naman nagtagal ay pumasok na ito ng sasakyan. Saan mo gustong mamasyal? Tanong ko habang pinaandar ang sasakyan. Sa mall na lang tayo sweetie. Manood tayo ng movie. Alam ko na manood tayo Frozen 2, masayang sabi ni Ellen. Ha, cartoons talaga. Pwede bang iba na lang? Tanong ko. Kung ayaw mo, huwag na lang. Uwi na tayo sa bahay. Ayoko nang mamasyal, nakasimangot na sabi ni Ellen. Hala nagtampo ang buntis. Sige na manunood na tayo ng Frozen 2. Pero bago tayo manood ng sine kumain muna tayo. Gutom na kasi ako, sabi ko. Sige kain tayo ng buttered shrimp, sabi ni Ellen. Hindi na ako nagreklamo pa, at baka magtampo na naman si Ellen. Pero sa totoo lang ilang linggo na namin palaging ulam yan. Nakarating kami sa mall, at naghanap agad ng restaurant na may buttered shrimp. Nang makakita kami ay agad kaming umorder nito. Miss, 2 buttered shrimp then 4 na rice. Tapos 2 iced tea, sabi ni Ellen. Sir, ano pong order nyo? Tanong ng babae. Hindi mo ba ako narinig miss? Naiiritang sabi ni Ellen. Sir, nang aakit na tanong pa ng babae. Pwede ba, tawagin mo ang manager mo, at nang mapatanggal ka na sa trabaho, galit na sabi ni Ellen sa babae. Pwede ba miss, sundin mo ang sinasabi ng asawa ko. Pag may nangyaring masama sa asawa ko at sa anak ko, ay papakulong kita at ipapasara ko ang restaurant nyo, namutla ang babae sa sinabi ko, at pagkatapos ay madali namang naibigay ng waitress ang mga order namin. Hindi na ako nagreklamo pa o pinalaki ang mga nangyari kanina, dahil hindi na naalala ni Ellen ang nangyari kanina. Busy na ito sa kakakain ng buttered shrimp. Pagkatapos naming kumain ay nanood kami ng sine. Pinagbubulong-bulungan kami ng mga tao doon, dahil sa kami lang ang matanda na walang kasamang bata, na manunood ng Frozen 2. Halos makatulog na ako dahil sa palabas. Ilang beses akong nahampas ni Ellen, dahil nahuli niya akong natutulog. Pagkatapos namin manood ng sine, ay nag-ikot-ikot kami. Nakakita kami ng store na pang baby. Pasok tayo sa loob. Bili tayo ng gamit ni baby sabi ko. Ano ka ba naman, doktor ka pa naman. Alam mo naman na matagal pa lalabas si baby, sabi ni Ellen.
Alam ko naman yun kaso ang cute ng mga damit at iba pang mga bagay sa stores. Panay-awat sakin ni Ellen na bumili ng mga gamit. Nakabili ako ng konting mga bagay na unisex. Hindi pa kasi namin malalaman kung babae ba o lalaki. Sweetie, uwi na tayo. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong kinabahan, sabi ni Ellen. Gusto mo ba na pumunta tayong ospital? Tanong ko kay Ellen. Hindi na. Bigla lang akong ninerbiyos, sabi niya. Sweetie, kalma lang. Makakasama sa inyo ng anak natin yan, sabi ko. Nanginginig kasi si Ellen. Dexter, pakitawagan mo nga ang kuya ko. Please lang, pakiusap niya. Tinawagan ko si Oliver ngunit hindi ito nasagot. Ilang beses ko itong paulit-ulit na tinawagan, pero hindi talaga ito nasagot. Binaba ko ang cellphone at pinakalma si Ellen. Sumakay kami ng kotse at doon nagpahinga. Dexter, nakausap mo ba si kuya? Nag-aalalang tanong niya. Hindi pa sweetie, pero mamaya uulitin ko ang pagtawag, sabi ko. Makalipas ng ilang minuto, at narinig kong may tumatawag sa cellphone ko. Lumabas ako ng sasakyan at saka sinagot ang tawag. Hello Oliver, kanina pa ako tumatawag sa'yo. Gusto ka kasing makausap ni Ellen, sabi ko. Dexter, huwag mo munang sabihin kay Ellen. Kailangang umuwi kayo ng baler. Hindi ko din alam ang gagawin ko. Pwede bang bilasan yung pumunta dito, sabi ni Oliver. Nagtaka ako sa sinasabi niya, pero napansin ko sa boses na parang may iyak siya. May masama bang nangyari? Oliver, ano ang nangyari? Umiiyak ka ba? Bakit kailangan naming umuwi dyan? Sunod-sunod na tanong ko. Dexter, wala na sila, wala na sina grandma at grandpa. Parang awa mo na, bilasan yung pumunta dito, sabi ni Oliver. Pinutol ko na agad ang tawag. Kaagad kong tinawagan ang mga kapatid ko, para sabihin sa kanila na uuwi kami ng baler, at para ibalita sa kanila na patay na ang lolo at lola ni Ellen. Sweetie, magpahinga ka na. May kailangan lang tayong puntahan. Medyo mahaba habang biyahe ito, sabi ko. Sino tumawag? Tanong niya. Si Oliver, pinapupunta niya tayo sa baler, sabi ko. Wala akong maisip na dahilan. Bakit daw? May masama bang nangyari? Tanong niya. Wala naman siguro. Baka may kailangan lang ang kuya mo. Tara na, tulog ka muna at kumalma, sabi ko. Maigi na lang at nakatulog siya. Hindi ko alam kung papaano sasabihin sa kanya ang nangyari sa grandparents niya. Nag-aalala ako sa kalusugan ng mag-ina ko. Paano? Paano ko sasabihin ang lahat? Alam kong guguho ang mundo ng asawa ko. Bakit kailangan agad mangyari ito? Kaya ba nila ibinigay ang last will and testament sa akin? Alam ba nila na mangyayari ito? Paano na ito? LNPOV. Nakatulog ako ng buong biyahe namin papuntang baler. Sa totoo lang sobrang kaba ko, kaya pinatawag ko si Dexter kay kuya. Sweetie, baba ka na, sabi sakin ni Dexter. Inaalalayan niya akong makalabas ng kotse. Bakit masyadong maliwanag ang bahay? At bakit ang daming tao? Tanong ko. Halika na sweetie, mabuti pa pumasok na tayo. Sana pagpasok natin ay huminahon ka lang ha, sabi ni Dexter. Nagtataka man ako ay pumasok na rin ako sa bahay. Kaso pagpasok ko ay napako ang aking mga paa sa pintuan. Napansin ko na nasa harap si Kuya Oliver. Ellen, sigaw ni Kuya. Pagkatapos ay dali-dali itong lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Kuya ano bata? Bakit ang daming tao? Sinong namatay? Tanong ko. Ellen, wala na sina grandma at grandpa. Iniwan na nila tayo, sabi ni Kuya habang naiyak at nakayakap sakin. Kuya hindi magandang biro ta. Galit na sabi ko. Maganda sana kung biro lang ito, pero hindi bunso. Iniwan na nila tayo, sabi pa niya. Umalis ako sa pagkakayakap ni Kuya. Dahan-dahan akong naglakad sa dalawang kabaong na nasa harapan. Nang makarating ako sa harapan, ay hindi ko napigilan ang lumuha. Grandma, grandpa, hindi po magandang biro ito. Tumayo na kayo dyan. Sigaw ko. Sweetie, huminahon ka muna, sabi ni Dexter. Lumapit ako sa kabaong ni grandma. Grandma, sabi mo ipapasyal mo pa kami ng baby ko. Magbabonding tayo. Sabi mo pa magbabakasyon tayo sa Amerika. Grandma, tumayo ka na dyan. Hindi ko mapigil ang humagulgol. Niyakap ko ang kabaong ni grandma. Inangat naman ako ni Dexter sa pagkakahiga ko sa kabaong ni grandma at sa kaniyakap.
Dexter, bakit? Bakit iniwan nila agad ako? Ang saya lang namin nung nakaraan eh. Sabi ni Grandma, aalagaan niya pa kami ng baby natin, iyak ako ng iyak. Inupo ako ni Dexter at pinainom ng tubig. Hinayaan niya lang akong umiyak ng umiyak, at maglabas ng nararamdaman. Panay ang halik niya sa noo ko. Ellen, okay ka na ba? Nahimasmasan ka na ba? Tanong ni Kuya Oliver. Tumango lang ako. Ano bang nangyari? Tanong ni Dexter. Hindi ko alam. Umalis at may pinuntahan sina Grandpa na hindi ko alam. Hindi sila nagpaalam sakin. Pumasok ako sa barangay. Bandang hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Nang puntahan ko ang ospital ay dead on arrival si Grandpa. Pero si Grandma nasa emergency room. Halos 2 oras ako naghintay kay Grandma. Pero paglabas ng doktor ang sabi maraming dugo na ang nawala kay Grandma, at hindi na kinaya pa ng puso niya. Natulala lang ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nang sabihin nila sa akin na parehong nasa morgue sina Grandpa, ay dali-dali akong nagpunta, sabi ni Kuya. Grabe ang pagtulo ng luha niya. Alam kong hirap na hirap si Kuya na magkwento sa amin. Huminga ng malalim si Kuya, at pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang mga sasabihin niya. Nakita ko ang mga ito na may takip na tela. Parang hindi ko kayang buksan ito. Hinihiling ko na panaginip lang ang lahat. Sana banibiro lang nila ako. Pero nang inangat ko ang tela, gumuho ang mundo ko. Nakita kong madaming sugat sina Grandpa at Grandma. Natagalan ako bago bumalik sa aking ulirat. Saka ko tinawagan si Dexter. Huwag kang magalit sa kanya. Ako ang nagsabi na huwag munang sabihin sa'yo, dahil baka kung anong mangyari sa'yo. Hindi ko na kayang mawala ka o may mangyaring masama sa'yo, paliwanag ni Kuya habang lumuluha. Niyakap ko ng mahigpit si Kuya Oliver. Nang mahimasmasan siya, ay humarap siya kay Dexter. Dexter, alam kong marami kang koneksyon. Pwede ba akong makisuyo? Nabasa ko kasi na ang ikinamatay ni Grandpa ay tama ng baril. Gusto kong paimbestigahang mabuti ang kaso nila. Kung hihintayin ko lang ang hustisya dito, ay baka matagalan o di kaya walang mangyari, sabi ni Kuya. Ano, binaril si Grandpa? Sigaw ko. Oo, ang masakit wala daw nakakita, sabi ni Kuya Oliver. Sa tingin mo ba planado ang lahat? Hindi siya simpleng aksidente lang. Tanong ni Dexter. Oo, sa tingin ko ay planado ito, sagot ni Kuya Oliver kay Dexter. Sige, huwag kang mag-alala, tutulong ako sa inyo. Tatawagan ko na ang mga kakilala ko, sabi ni Dexter. Nagpaalam si Kuya dahil may aasikasuhin siyang mga bisita. Si Dexter naman ay may mga kausap sa cellphone. Tinitigan ko ang kabaong nila Grandpa at Grandma. Hindi ko na naman napigilan ang umiyak. Nagulat ako nang may yamakap sakin. Alam kong masakit anak. Hindi kita sasabihang tumigil sa pag-iyak. Pero isipin mo ang bata sa sinapupunan mo. Hindi gugustuhin ng grandparents mo na may mangyaring masama sa inyo ng anak mo. Nandito lang ako at ang buong pamilya ko para sa'yo, sabi ni Mama Letty. Napahagulgol ako sa kanya. Ngayon lang ako nakaranas na tretuhin ng ganito. Ang yakapin ng isang ina. Pinabayaan niya akong umiyak, at maglabas ng pagdadalamati. Pagkatapos kong umiyak ay humarap ako sa kanya. Mama Letty, salamat po sa lahat-lahat, buong pusong sabi ko. Ngumiti naman siya sakin. Inilibot ko ang paningin ko, at nakita ko si Dexter kausap ang mga kapatid niya, pati na si Papa Emilio at si Kuya Oliver. Sa likod naman ng kinauupuan namin ni Mama Letty, ay nakita ko sina Alex at Jordan. Kanina pa ba kayo dyan? Paano nyo nalaman? Tanong ko. Kanina pa kami sis. Hindi ka na namin inistorbo sa moment mo kay Tita Letty. Alam naman namin na kailangan mo ngayon ng yakap ng isang ina, sabi ni Jordan. Condolences. Pinuntahan kami ni Joseph sa coffee shop, kaya namin nalaman. Nagsara agad kami at sumabay na sa kanya. Siya nga pala, susunod na lang daw si Jack, sabi ni Alex. O siya, tutulong muna kami kay Oliver sa mga bisita. Nakakaawa na ang kuya mo. Kapag gusto mong umiyak at maglabas ng pagkalungkot mo, nandito lang kami para sa'yo. Tandaan mo yan, sabi pa ni Jordan. Salamat sa inyong dalawa, sabi ko pagkatapos ay isa-isa ko silang niyakap. Marami ang nagdatingang mga bisita. Kilala kasi ang mga grandparents ko na mababait na tao. Dating mayor din si Grandpa. Nasira lang ang pangalan ng Gibson dahil kay Papa.
Tumayo ako at naisipan kong tumulong sa pag-aasikaso ng bisita. Bakit ka tumayo, iha? Tanong sakin ni Mama Letty. Tutulong po ako sa pag-aasikaso. Naaawa na po ako kay kuya ko, kasi wala na po siyang pahinga. Isa pa po, nahihiya po ako sa inyo, sabi ko. Sa sabunutin talaga kita. Mga kaibigan mo kami. At isa pa, malapit din kami sa grandma mo. Papabayaan ka ba naman namin? Mahihiya. Aba, sino ba kami? Sabi ni Jordan. Isa pa, buntis ka. Sis, gusto namin itong gawin. Kaya huwag kang maghiya sa amin, sabi ni Alex. Lumapit sa amin sina Kuya Oliver at Dexter. Naupo naman ang iba pa niyang mga kapatid. Ellen, ikaw na munang bahala sa mga bisita. Mamimili lang ako ng mga kailangan dito. May gusto ka bang ipabili? Tanong sakin ni Kuya. Kuya, wala ka pang tulog. Pwede bang magpahinga ka muna? Ako na lang ang gagawa ng sinasabi mo, sabi ko. Naaawa na kasi ako sa kanya, kasi wala pa siyang tulog. Ay nako kayong mga bata. Pwede kayong humingi ng tulong sa amin. Kami na ang mamimili. Ako na ang magluluto ng mga pagkain natin. Ako na ang bahala sa kusina nyo, sabi ni Mama Letty. Salamat po, Tita Letty. Eto po ang pera. Kulang pa po ito. Hindi pa po kami ako nakaka-withdraw, sabi ni Kuya. Baka mapagod kayo, Mama Letty, nag-aalalang tanong ko. Ako nang bahala. Isasama ko naman sina Migs at Seb. Magpahinga na kayong magkapatid, sabi pa ni Mama Letty. Umalis na sina Mama Letty. Natutulog naman si Kuya Oliver sa kwarto niya. Sina Papa Emilio, Joseph at Dexter ay nag-uusap-usap tungkol sa kaso ng grandparents ko. Naupo naman kaming tatlo nila Alex at Jordan sa harapan. Inayos nga pala ang sala namin na parang chapel. Sis, may problema tayo, sabi ni Jordan. Napalingon ako sa nginuso nito. Nakita kong dumating sina Papa, Mama, Ate Monica at Ate Karen. Agad silang lumapit, at umiyak sa harap ng kabaong nila grandma. Ang lakas ng iyak nila, lalo na si Mama. Ano ba yan ang pa-plastic naman nila, naiiritang bulong ni Jordan. Oo nga, pang famas ang acting nila, hahaha, bulong pa ni Alex. Tumigil nga kayo, baka marinig kayo ng mga yan, awat ko sa kanila. Pinagmamasdan ko lang ang pamilya ko na umiyak. Sa totoo lang, talagang peke ang mga iyak nito. Alam ko kung paano nila pagsalitaan sila grandma. Parang ang hindi magulang ni Papa sila grandma, kung sagot-sagutin niya ang mga ito. Nagulat na lang ako nang bigla akong suguri ni Ate Monica at sabunutan. Ikaw ang salot sa amin. Sigaw ni Ate Monica. Pinagtutulungan na ako ng mama ko at mga kapatid ko. Inaawat naman ito ni Alex at Jordan. Bitawan nyo ang asawa ko. Pag-aawat ni Dexter. Nasa harap ko na siya at si Joseph sa kanan ko. Tapos ang dalawa kong kaibigan sa kaliwa ko. Kapag may nangyari sa mag-ina ko, sisiguraduhin ko na may kalalagyan kayo. Ikaw Karen, hindi ka pa ba nadadala? Sigaw ni Dexter. Asawa? Tanong ni Papa. Inawat ni Papa ang mga kapatid ko at ang mama ko. Lumipas ang tensyon. Tumahimik naman ang pamilya ko. Papunta sana ako sa kwarto ko, para umihi at magpalit ng damit. Natigilan ako sa paglalakad at napako ang mga paa ko sa pinto ng kwarto ni Ate Monica. Paano na yan? May asawa na siya. Lalo lang tayong mahihirapan sa pagmamando sa kanya. Sa tingin mo ba na dapat na nating sabihin na ampun yang si Ellen? At ang mga magulang mo ang may kagagawan nito. Sigaw ni Mama. Binuksan ko ang pinto dahil hindi ako makapagpigil. Ampun ako. Naiiyak kong tanong kina Papa. Oo, ampun ka at ang grandparents mo ang may kasalanan. Hindi ko na napigil ang umiyak. Buong buhay ko naghahanap ako ng pagmamahal sa hindi ko naman pala tunay na mga magulang. Sumakit ang tiyan ko. Napasigaw ako sa sakit. Dexter, sigaw ko bago ako mawalan ng malay.